Ito yung pinaka nababagay na pagkakataon sa buong mundo. Alam mo, sa buong mundo ngayon, maraming kaguluhan, maraming mga nanggugulo sa mga bansa. Hindi ko na lang aanuhin, pero kabawat bansa nagkakagulo-gulo na ngayon dahil sa kasama naman po yan. Sabi nga, in end times, there would be a lot of kaguluhan sa buhay natin, di ba? At sa atin, itong gobyerno natin ang gumagawa ng kaguluhan. Alam naman po natin yan. Bakit to? Makikita natin, bumabagsak na talaga todo ekonomiya. Yung mga investor na mga foreigner, naku, maalis na sa Pilipinas. Marami dyan, yung ang ating stock exchange, pabagsak na talaga, bumubulusok, pababa. Kasi nga, hindi naman nasusolusyonan yung lintik na korupsyon sa Pilipinas. Sa matter of fact, yung budget, meron pa rin ngayong unprogram. Ano ibig sabihin itong unprogram? Technical, ibig sabihin nito, pag nagkaroon ng problema, disaster, or anything, for emergency use, may gagamitin. Ang program nga eh. Pero alam naman po natin ang tunay na nangyayari dyan sa unprogram. Yan po ay binibigay na pagpapala sa mga congressman. Gago! Lalo na pagkakailangan ng suporta at huwag ninyong i-impeach yung Pangulo, makakatanggap kayo ng biyaya. Gago! Alam naman natin ganyan talaga. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Yung unprogrammed funds, yan din yung dating sinasabing pidap-pidap, pork barrel. Binabago lang nila yung pangalan. Yan ang katotohanan dyan. At alam mo, kaya nga hindi ko maintindihan. Paikot-ikot na lang yung sistema. Alam mo, sa tingin ko, dapat buwagin yung Congress. Hindi kasi yan naman talaga ang pinakakurap. At ang kanilang tool ay ang DPWH. Alam naman natin, ibig sabihin yun, ang kanilang ahensyang hinuhut-hutan. Kaya nga meron silang doon anong tawag doon, sinabi ni Marcoleta na para bagang meron silang allotment. Di ba? Ibig sabihin, tanggap na sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na kurap ang mga congressman. Kung ganun pala naman, ba't di pa buwagan yung animal na yan? Hindi mali talaga eh. Kailangan talagang magkaroon ng isang matinding pagbabago sa bayan natin. Dahil sabi nga nila, sistema na eh. The corruption in our country is a systemic na, ika nga. Our laws are prone to be corrupted. Talagang inilagay para makurap. Di ba? Mismong nasa batas natin ang korupsyon, kaya nga meron tayong tinatawag na laging ipinaglalaban ng ating kapatid na si Attorney Jimmy Bondoc yung resibo baga na walang resibo talaga, 'di ba? Yun yung sinasabi niya noon pa na ano man tawag niya sa resibo, nakalimutan ko na yung exact term doon pero yun yung verification para something like that. Alam nyo na yun. Di ba? Ibig sabihin lang po mga kababayan, talagang yung ating sistema sistema na para magkaroon ng korupsyon. Pero alam nyo, may matinding pangyayari. Bakit? Kasi may balita. Ano yung balita na yun? Wag na lang ako magsabi. Kasi ayoko namang sa akin manggaling Kasi wala naman pong nagsabi sa akin. Ibabalita na lang natin sa pamamagitan ng sinabi ni Secretary spokes ng bayan na si Attorney Harry Roque. Meron kasi siyang sinasabi na magkakaroon daw ng isang matinding rally. Nako, sa EDSA. Sa November, naku po, patay tayo dyan. November 16 and 17, bakit 2 araw? Parang, ito ba yung EDSA na magbabago na ng kasaysayan ng bansang Pilipinas? Ewan ko, pakinggan nyo na lang. Ay, magandang araw po sa inyong lahat, ha? Ay, magandang araw din, sir. Medyo malamig na po dito sa Netherlands, no? Mga 10 na at talaga naman pong pa-winter na, no? Tapos na po yung autumn, mga dahon sa mga puno ay nalalagas na. Tapos na yung mga makulay na kulay ng mga dahon at ngayon po talaga nakakalbo na sila. At nararamdaman ko na ang lamig sa hangin dito. Ang sakit nyo naman makasalita. Ano nakakalbo? Gago! Kasi pag yung nakakalbo, parang ang sakit makasalita Parang tinatamaan ako doon. Dahil gano'n pa man, bukas ngayon ang aking bintana kasi marami akong mga leftovers na pagkain.
na parang refrigerator naman ang sala ko. Dahil maliit lang ang refrigerator, iniiwan ko sa labas yung mga pagkain dito sa sala, binubuksan ko bintana. Meron namang pintuan kasi ang aking sala at pwedeng maging refrigerator itong aking sala. No? Congratulations nga pala dun sa aking mabuting kaibigan, si Tina Legarda, nakakuha ng Michelin star, yung kanyang restaurant na Yung. Kumba, dyan sa BF Homes. Congratulations sa mga nakakuha niyang Michelin na yan. Okay? Hoy, eto alam niyo ba, bakit tinawag na Michelin yan? Para lang sa natin, kakaalaman natin. Yung Michelin kasi, gulong yan eh. Ano kinaugnay niyan sa pagkain? Totoo, gulong yan. Kaya nga tingnan mo yung nila, yung kanilang mascot, gulong. Yeah? Yung may hawak basta gulong yan. Alam mo kasi nung unang panahon ng Hapon din. Nung unang panahon, yung Michelin, naglabas sila ng ng parabagang mga listahan ng mga hotels, ng mga restaurant na ini-encourage nilang mag-travel ang tao. Para dahil nga sa gulong yung kanilang kumpanya. Para paggamit mo daw yung kanilang gulong ay tuloy-tuloy na maganda ang iyong pagta-travel. Tapos eventually, yung nilalabas nilang listahan, ang pumatok doon, accidentally, ang pumatok doon yung mga restaurant. Yung mga ini-endorse nilang restaurant, yun nagsimula yun. At eventually, naging parabagang pamantayan niya na pag tinawag kang may Michelin star ka, ibig sabihin, ikaw ay inendorso ng isang prestihiyosong kumpanya at sinasabing sobrang sarap doon sa pagkain mong yun. Yun ang kasaysayan niya, alam nyo ba? It was an accident, hindi naman accident, pero it was not the main purpose of that endorsement kasi gulong nga sila, di ba? Gulong company. Alam mo, sa buhay, may mga ganun. Aksidenteng nangyayari sa buhay natin na would eventually, akala natin, ito'y magiging kahirapan. Ito'y magiging sumpa. Ganun eh. Pero if you would only trust the process, sa ika nga, doon ka dadaan. Doon pa dadaanin ang buhay mo at eventually magbabago. As a matter of fact, marami ang nagbago ang buhay noong panahon ng pandemya. Maraming negosyante ang nagbago ang buhay noong pandemya. Lugmok yung kanilang mga negosyo bago magpandemya. Pero dahil sa tulak ng pandemya, dahil tumigil ang lahat, nag-online, and eventually pumutok. As a matter of fact, marami nga nagtatanong, kailan ka ba nagsimula mag-vlog ng sayo? Kasi alam naman ng lahat nun, ako po'y staff po ni Mocha, at yun po ako, nagbablog po ako dun sa Mocha Uson Vlog. Wala po akong sarili. It only happened during the pandemic. Kasi nga, wala magawa. So, video-video ako mag-isa, walang nanonood. Doon nagsimula yung pagbablog ko. It changed my life. Okay? Ganon din sa atin. Marami sa ating buhay na magbabago dahil nga sa ito'y mga pangyayari. Anong ibig ko lang sabihin? I'm just encouraging you, mga banateros. Yung mga sa tingin natin hindi magandang nangyayari, maaaring magbago ang buhay natin. If one, you would trust the process. Second, if you would trust the Lord that He would direct your path. Diba sabi nga, ang tao ang nagpaplano, pero Diyos ang nagpapatupad at nag-aayos nito. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin. Eastern or Mediterranean cuisine. Di pa ako nakakakain dyan kasi binuksan niya, wala na ako sa Pilipinas. No? Pero it must be good dahil matakin nyo, nakakuha siya kagad isang Michelin star. No? At karangalan talaga yan dahil konti-kaunti naman po talaga ang mga restaurants na mayroong Michelin star dyan sa Pilipinas. So maybe one of these days, baka maimbitahan natin si Chef Tina, no, para sa isang talakayan ng Sir, pwede po ba, since wala naman kayo dito, pag inimbitahan kayo, ako na lang pupunta. Ako na lang magbablog. Wala naman kayo dito Hindi nyo ma-enjoy yun. Ako na lang mag-enjoy. Kita natin kung ano ang kanyang sikreto at nakakuha siya ng Michelin star kaagad. No? Congratulations, Tina. So pag-usapan po natin, nakakuha na tayo ng konfirmasyon sa Facebook na galing kay John Lee na isang iglesia member na meron na po talagang nakatasang rally sa EDSA ang Iglesia ni Cristo. Nako. Kung maalala nyo, yung huling nag-rally ang Iglesia ni Cristo sa Luneta, napuno nila ang Luneta. 1.4 million ang nag-attend. So,
At sigurado ako na itong panawagan nila na 2 araw na pagrarally, mapupuno nila ang EDSA. Kasi ang EDSA, mas madali naman mapuno yan. Bagamat yan po ay mahaba, makitid po, no? Hindi gaya ng Luneta na malawak. Ang tanong na marami, eto na ba inaantay natin Nako. para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. At Nako. talaga naman pong dapat matapos na. Ha? Nako. Doon sa mga nag-iisip pa kung dapat bang mawala na ang Marcos administration, maawa na po kayo sa Pilipinas. Umabot na po ng 60 ang palitan sa piso. Ibig sabihin, wala na pong kumpiyansa ang kahit sino sa piso. Bakit po? Kasi nga po, lumalabas na napakahina na ng ating ekonomiya dahil nga po sa 2 bagay, no? Sa korupsyon na lantaran at pangalawa, dun sa masamang pangrelasyon na panlabas ng Pilipinas na talagang inaaway ng Marcos administration, ang pinakamalaki at pinakaimportanteng trading partner ng buong daigdig ngayon, ang bansang China. Yan po ay ating pinagbabayaran na ngayon. Nako. At ang resulta po ng mas mahinang peso ay lahat po ng inaangkat natin para sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Pangunahin na dyan ay gasolina, ay lalo pa pong tataas ang presyo dahil nawawalan po ng balor ang piso, mas maraming piso ngayon ang kinakailangan para bayaran yung ating gastos, lalong-lalo na sa gasolina. No? At siyempre, lahat naman po kapag tumaas ang presyo ng gasolina ay tataas. Kasama na po dyan ang presyo ng pagkain dahil lahat naman po ng pagkain meron talagang kalagap for transportation. No? Now, bukod pa po dyan, all-time low na po ang ating stock market. We have the worst performing stock market in Una-muna, pag-usapan natin yung peso. Ha? Maraming factor ang pagtaas ng piso. At atin nga ho itong pinag-aralan. Alam nyo, isa sa sabi nga nila, global ang dahilan. Kasi sinasabi nila, hindi, global naman yan. Yes, tama naman din kayo. It is globally, kung tumataas ang ekonomiya ng Amerika, talaga naman din tataas ang value ng dollar nila. Pero more than that, meron ding factor like local factor. Ano ibig sabihin? Mas marami po kasi tayong ini-import kesa sa tayo mismo nagpo-produce. So ibig sabihin nun, simple lang. 'Di ba yung law of supply and demand? Pag marami tayong kinukuha, binibili sa ibang bansa, ibig sabihin, maraming pumapasok na nilalabas tayong peso, kumukuha tayo sa kanila, bili tayo ng bili, di ba? Iba naman yung mga OFW nagpapadala ng pera sa atin. So, marami naman pumapasok na dolyar sa atin. Pagka bumili tayo, sabihin, ini-import natin, marami tayong nilalabas. Binabayaran natin eh. So, isa yung factor na yun. Dahil nga, import tayo ng import, mahina ang production natin, mahina ang ekonomiya natin, talagang tataas at tataas. Kasi nga, ang presyo tataas pagka marami bumibili. Ganun lang naman kasimple. Pag marami bumibili, itataas yan. Pero kung wala nang bumibili dyan, 50% na lang yan. Kaya ganun naman sa mga mall, di ba? Pag wala ka. Halimbawa ngayon, ang daming sale sa SM. Bakit? Kasi nauso ang TikTok, Shopee, Lazada. So, yung mga tao, minsan tinatamad ng pumunta sa mga SM. SM, una, matraffic. Tapos, mas mahal pa minsan ng presyo sa SM. Siyempre, kasi, parang middleman ng SM eh. Di ba? Tapos, nung naglabasan itong mga online, lahat, pati Timo, lahat, naglabasan na ang baba ng presyo. Kasi direct from the company itself. Yeah? Kaya ngayon, kung pupunta ka sa SM, napakarami pong discount. Hindi pala discount, sale. Ang daming sale. Kasi nga, medyo nabawasan ang bumibili sa SM. Ganun ang ano. So, ano ibig sabihin nun? Tayo, ang dami natin binibili. Import tayo ng import eh. Ibig sabihin nun, talagang labas tayo ng labas ng pera. Bili tayo ng bili eh. Tapos ito naman tayo. Wala na tayo na po-produce. Tapos yung mga OFW natin, hindi rin naman masasabi natin, sabi nga nila kasi, di ba marami naman tayong OFW, dapat supposedly mako-compensate yung labas ng pera natin sa pasok ng mga dolyar. Hindi rin Hindi rin totally masasabi mong kakayanin. Hindi nag-i-equal. Kaya nga ganito ang resulta ng dolyar. Ang taas. Mahina ang pasok ng pera sa atin. Ngayon, isa lang yan.
Pangalawa, yung korupsyon. Ano mang epekto ng direct epekto ng korupsyon? Simple lang ho ha. Ang direct competition ng korupsyon, yung mga investor, yung mga international investor, pag nakikita nila magulo ang isang bansa, natatakot sila mag-invest. So, pagka ganon, hindi pumapasok yung pera. Hindi sila nag-i-invest sa local companies na nandito sa Pilipinas. Natatakot sila eh. As a matter of fact, hindi lang naman sila natatakot, kahit nga tayo eh. Tama, mali. Minsan, alam mo, eto mga 2-3 taon, sinabihan na ako nung sa investment eh, yung sa stocks. Pero nung aking pinag-aaralan, sabi ko, grabe yung ekonomiya natin, unstable. Para tuloy ako na-discourage na parang sandali, mag-i-stocks ba ako dito? Una, hindi pa nga ako, pinag-aaralan ko pa nga lang, bago pa nga lang ako, unstable na. Oh. Nakikita ko na. How much more yung investment na manggagaling sa ibang bansa? Talagang matatakot sila. Ba't ganyan ang Pilipinas? Ang tindi ng korupsyon, walang nangyayari. Kaya tuloy, talagang walang papasok na pera sa atin. Yan ang dahilan kung bakit tumataas ang dolyar kumpara sa ating pera. Ang tindi ho niyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, tiis-tiis na lang tayo. Kasi ayaw nyo magising eh. May mga kababayan pa tayong ayaw magising eh. Tiis-tiis na lang tayo. Hanggang ganito na lang buhay natin. Hanggang 2028. Okay lang ba sa inyo yun? Ako hindi. The world. Ibig sabihin po, yan ay nagpapatunay din na wala na rin kumpiyansa yung mga nangangalakal, yung mga nag-invest, mga nagbibigay ng kapital sa Pilipinas. At hindi na natin kinukonsider na magandang investment opportunity in Pilipinas dahil we have the worst performing stock market on earth ngayon, no? At bukod pa dyan, ayan nga po, no? Kinakailangan ng baguhin ang ating mga growth targets. Binaba na po ng growth targets ng administrasyon ng ating paglago ng ating ekonomiya itong taon nito at sigurado sa mga susunod na taon ay ibababa pa rin yan. Ibig sabihin, titindi pa po ang nagaganap ngayon ng pagkagutom sa ating bansa at ngayon, 1 sa 2 Pilipino ang gutom, no? So, yan po ang mga kadahilanan kung bakit talaga kinakailangan magpalitan ng gobyerno dahil hindi na natin maaantay pa ang 2028. Ulitin ko po ha, hindi rin po pwede na mag-eleksyon tayo sa 2028 na nakaupo pa ang mga Marcos. Sigurado po ako, ang mga Marcos dahil hawak nila mga makina na magbibilat ng boto, hindi nila pananalunin si Inday Sara kung sila pa rin ang nakaupo sa 2028. Correct. So kinakailangan po talaga matanggal ang mga Marcos ngayon na, now na, not tomorrow, not in 2028. Dahil baka nga po, wala na tayong kinabukasan na pinag-uusapan. Paano yun? Hindi kasi alam mo, meron nagsabi, meron na, binara ko nga ito si Sir Jack eh. Sabi kasi ni Sir Jack, nararamdaman na panaginipan daw niya na nagbago na ang gobyerno. Sinagot ko kaya siya. Sabi ko, dream on! Hindi, alam mo mga kababayan ayoko man sabihin to pero yung supposedly inaasahan natin na para tumulong sa pagbabago ng ating bayan. Sa totoo lang, mukha na ring pera. Nag-aalala nga sila sa pension eh. Di ba? Nag-aalala sila. Sorry to say, masakit to. Pero alam mo naman si Banat Bay, real talk to eh. Takot din sila eh. Wala ring bayag eh. Yun lang masasabi ko. Sana magkabayag sila. Yun lang hindi ako nag-aano Pero kasi ito kasi yun eh. Ito masakit eh. Alam nila na meron talagang problema sa gobyerno natin ngayon. Alam nila. Pero takot. Walang handang maging General Luna. Laban kung laban, patay kung patay. Walang ganun. Walang bayani ngayon. Bayag ni wala. Yun, meron. Bayag ni, meron pala. Di ba? Wala nang hirap eh. Kasi nga, umaasa sila sa pera. Kaya nga, ang ganda talaga ng sinabi, panalo talaga yung General Luna na pelikula eh. Bayan o negosyo, di ba?
o sarili, bayan ba yun o sarili, basta ganun. Kasi talagang for you to be able to see changes, someone has to sacrifice. Pero parang wala. Yun lang. Sa akin para lang. Hindi ko kayo dinidiscourage, pero para sa akin, kung aasa tayo sa tao, walang mangyayari. Yun lang. I'm telling you this. This is the truth. Reality. Kung aasa tayo sa tao, wala talaga mangyayari. Lahat kontrolado nila ng pera. Ang laki ng pera eh. Hindi kayang gumalaw ng mga taong dapat gumalaw dahil sa pera. Pero ngunit dapat subalit, that's not the end of all. Yan ang sasabihin ko. Bakit? Nandyan ang ating lumikha sa atin. Yan ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung tatagal pa ng 2 pang taon itong Marcos na hindi talaga alam ko anong gagawin para mamuno sa ating bayan. Bagyo darating, ang sasabihin, nagkakamot ng ulo, anong gagawin natin? Nabangkarote, di umano, nababangkarote, di umano ang GSIS, nagkakamot ng ulo, hindi alam ang gagawin, no? Anong gagawin natin dyan? Nakikipag-away sa China sa panahon ng pati ang Amerika, nakikipag-kaibigan sa China. At ang inaasahan pa rin, re-respectan siya ng Amerika dahil kinakailangan nga ng mga Amerikano ang ating lupain para gamitin na base militar laban sa China kung ito ay lulusob sa Taiwan. Hindi naman niya nalalaman na nag-iigin na yung relasyon ng dalawa at naiiwan na tayo sa kangkungan dahil nabawalan na tayo ng balor as far as President Trump is concerned dahil habang wala ng banta na magkakaroon ng military confrontation sa panig ng Amerika at saka ng Amerika, wala na rin saysay sa kanilang Pilipinas. So, sinong tutulong sa atin? Wala po. Kaya nga po, yung mga kadahilanan na yan, unang-una yung kadahilanan na kapag hindi siya natanggal, lalong lalala ang pagkagutom ng taong bayan, ang dahilan kung bakit dapat mapalitan na si Marcos Jr. Ang tanong, ito bang rally ng iglesia sapat na beto para tanggalin si Marcos Jr.? Ayan. Well, unang-una po ang panawagan po laban sa korupsyon, yan po ay magkakaroon ng pinakamalaking rally sa Atlanta. Hindi ko po alam kung mapapantayan ng ating mga kababayan yung rally ng iglesia na tinawag para sa November 16 and 17. Siguro ako talaga just to be hindi ako sure dito sa November 16 and 17. I really don't have any information about this. Ako, nagbabase lang tayo sa sinasabi ni Spokes kung meron ba talaga. But I don't think magsasalita naman po yan ng wala siyang nakuhang impormasyon. Sa tingin ko, meron talagang mangyayari sa November 16 and 17. Isang malaking pagtitipon. Sana talaga matupad. A peaceful and lawful rally on the 16 and 17. And I don't think na iglesia lang ang pupunta. Maaring sila ang manguna, pero marami pong pupunta na hindi lang po iglesia. Kayanin naman po yan. Kung 1.4 yung nag-attend ng huling INC rally, siguro naman kayang-kaya ng ating mga kababayan ngayon na mag-organize ng 2 hanggang 3 milyong mga rallyista sa iba't ibang lugar ng Metro Manila at Pilipinas, no? Kung ang pag-uusapan ay protesta nga laban sa malawakang korupsyon. So wala naman pong kaduda-duda na kaya naman po yan malabisan pa. Yan. Ang tanong, tama na ba? Nandyan na ba lahat ng mga ingredients para mapalitan si Marcos? Tingnan natin isa-isa. At ito naman ay babatay natin sa kasaysayan. Yung galit ng taong bayan, tingin ko, mas matindi pa ngayon ang galit ng taong bayan sa korupsyon kesa nung panahon na sinuka si Marcos Sr. No? Kasi nung Marcos Sr., limitado ang nalalaman ng taong bayan. Kasi ang meron lang tayo noon, dahil nga wala tayong malayang pamamahayag, yung mga tinatawag natin mosquito press. Pero ngayon, lantad na ang korupsyon, kung gano'ng katindi ito dahil nga sa internet. No? So ikaw ay talagang taga-planet Mars kung hindi mo pa alam kung bakit nagagalit ang tao ngayon sa tindi ng korupsyon ng Pilipinas. No? So tingin ko, katumbas na yan. Pangalawa, yung kahirapan ng tao. Kung maalala nyo po, yung napatay si Ninoy Aquino, nagkaroon din ng krisis pinansyal sa Pilipinas kasi nga po na-devalue rin ang peso, nawalan din ng balor ang peso. Gaya ng nawawalan ng balor ngayon ng peso. No?
Kasi gaya na aking sinabi kanina, no, kapag nawalan ng balor ang peso, nagiging mahal lahat ng inaangkat natin at unfortunately, lahat ng kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay, inaangkat pa rin natin. So nagiging mas mahal yung mga bagay-bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. So tingin ko yung kahirapan, mas matindi pa nga. Ngayon nga, nami-measure na natin kung ilan yung naghihirap. Ngayon, kalahati ng Pilipino naghihirap. Pero hindi ako magtataka kung mas matindi na ngayon ang figura kasi hindi naman umunlad ang ekonomiya, talagang went from bad to worse. So sa tinding ko, mas matindi pa rin ang ating kahirapan. Ang pangatlo is, alam naman natin na hindi talaga mapupwersang magbitiw sa pwesto ang mga presidente kung nandyan pa rin ang suporta ng hubong sandatahan. So yan ang wala akong alam. Kasi unfortunately, ako'y nasa Netherlands. Hindi ko alam kung anong pulso ng mga militar. Pero mga militar naman ay kabahagian ng lipunan ng Pilipinas. Kung nararamdaman ng ordinaryong pamilya ang hirap ng buhay, I'm sure nararamdaman din yan ng ating mga kasundaluhan. Bagamat ngayon kasi nga, Ang tanong, paala na kayo sumagot sa tanong na wala. noble ni Tatay Digong ang kanilang mga sahod, so mas hindi nila nararamdaman yung kahirapan dahil mas malaki ngayon ang sahod nila. Mantakin nyo, siguro ngayon, nag-80 na mga kasundaluhan. Kaya medyo hindi nila nararamdaman. Pero habang nawawalan ng balor ang peso, talaga namang lumiliit din ang purchasing power ng mga kasundaluhan. So ramdam na ramdam din nila yung pagtaas ng presyo ng bilihin at kahirapan ng buhay. Now, ang problema din ay meron ba rin mga opisyales sa ating hukbog-sandatahan na magpapakabayani gaya ng ginawa ni Fidel Ramos at ni JPE. Sa Yun ngayon, ang tanong tingin ko dyan. malabo yan. Dahil ang Browner at ang Gibot Teodoro talaga naman pong walang pinapakitang kabayanihan sa ngayon. No? Ang kanilang pinapakita ay yung walang batid na suporta dito sa administrasyon ng Palpak. Ay itong ang si Gibot Teodoro doon sa ASEAN Summit nagmalaki pa na hindi raw niya kinausap ang kanyang counterpart na Minister of National Defense ng China dahil masasama daw ang ginagawa ng China. Hello! Lahat ng tao gusto nga makipagkaibigan na sa China, lalong-lalo na si Marcos Jr. na nagpumilit pa na kamayan si President Xi na labag sa protocol. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag
sa harap ng kamera. Walang halong